up, everybody? Boom, boom! Ayan, kamusta kayo mga ka-59? Welcome back ulit sa akin channel, mga mom, mga sir. San bang dako ng mundo kayo naroon? Saludo po sa inyo. Welcome back mga ka-59 at mayroon naman tayong bibigyan ng reaksyon. Matindi ito mga ka-59 ha. Medyo matindi. Pero bagong lahat, welcome back Tech Luis sa pamilya Manalastas. Alam ko may mga dahilan bakit nangyari at eto nga ngayon pumapabor sa iyo ang kapalaran. Sana huwag mo pong sayangin yan. Ipagpatuloy mo ang pagiging mababang kalooban at patuloy kang makinig sa iyong mga magulang at kay Tatay Ram at sa pamilya Manalastas. Laging iuna ang Diyos para hindi ka maligaw ng landas. Ayun! Boom, boom! Punta tayo sa ating bibigyan ng reaction ngayon mga ka-59. Naalala niya si Ursula. Nagbigay siya ng 100k if I'm not mistaken doon kay Batang Kargador. Wow! Yun daw yung kinita niya sa kanyang YouTube channel. Ay di wow. Ngayon, mga 59, bago tayo pumunta doon sa tutumbukin natin, panawagan sa mga vlogger. Di ba pag nagbablog ka, mobile vlogging, so dapat kumpleto ka. Meron kang tripod, meron kang backlight or ring light, at edit mo kung wala kang editor. Ngayon mga ka-59, may napansin lamang ako dito. Nagbigay ka ng 100k. So, yung bahay mo, hindi mo napagawa, hindi mo man lang napafinishing yung bahay mo, at para sumikat ka, pag-usapan ka na malaki ang iyong ibinigay, pero yun naman pala ay meron ka pang mas importante o mas priority pero hindi mo ginawa. So anong klaseng tao ang tawag sa'yo? Mga ka-59, nagbablog si Ursula, nakikita nung mag-flash siya ng isang picture ng resibo di umano, o should I say resibo talaga, kasi may kopya rin ako nung screenshot na yun. Resibo talaga ni Stephen Montialto. Nakakatunayan na nagbigay siya ng pera kay Enaline. Mga ka-59, alam nyo ba, ang gamit niya na pinagtatayuan ng kanyang mobile habang nagla-live siya. Kaya pala kung mapapansin nyo, yung kanyang cellphone o kanyang view ay nakatingala. Mas lamang yung nasa taas kaysa doon sa yung pinakakatawan niya. Kaya pala mga ka-59, dahil ipinapatong niya lang sa bote ng tubig yung kanyang isang cellphone. Makikita nyo sa picture mga ka-59. Diba? Saan ba lalabas yun? Dito, dito. Makikita nyo sa picture na pinaflash ko dyan mga ka-59. Takip ng tubig dyan. Kung yan ay tripod, dapat kulay itim yan. Wala namang tripod na kulay blue. Mayroon ba kayong kulay blue na nakitang tripod? Mga ka-59, ang laki ng ibinibigay mo. Ang laki ng ibinibigay mong tulong. Pero yung sarili mong gamit sa pagbablog, wala ka. Sarili mong mobile vlogging, kahit man lang mobile vlogging makumpleto ka, kahit wala kang laptop, at least mobile vlogging kumpleto ka. Meron. Kahit man lang tripod, o sige sabihin natin wala kang ring light kasi maliwanag naman yung iyong kinaroroonan. Ang point ko dito mga ka-59 is nakakapagbigay ka ng ganun kalaking halaga, pero wala kang pambili ng gamit mo. My God, how come? Dapat magkumpleto ka man lang ng gamit mo. Gamit mo yan, sarili mo yan, dapat inuuna mo. Hindi yung unahin mo ibang tao para lang sumikat ka, para lang pag-usapan ka.
Ay, nako. Tapos ngayon, magngangawa ka dyan. Galit na galit ka kay Edna Lynn. Sasabihin mo, makapal ang mukha kasi hindi pumunta. Eh, ano kung hindi pumunta yung tao? Kagaya nga ng sinabi mo, nag-reply, nasusubukan magpaalam. Kung ano man yung mga sinasabi niya o pinupost niya, karapatan niya yun. Gusto niyang sabihin yun. Eh, bakit? Kung gusto ka lang niyang pakinabangan, eh bakit kung gusto lang pakinabangan yung bigay ni Stephanie? Unang-una, hindi naman ang hingi ng pamasahe sa inyo. Correct me if I'm wrong, mga ka-59, ha? Wala naman akong narinig o nababasa na, sige, pahingi ho ng pamasahe. Wala akong ganun eh. Kayo ang nag-offer para pumunta doon sa birthday daw kuno ng inyong minamahal na kargador para makadagdag ng tao. Kasi alam nyong lalangawin kayo. At makikita ng mga manalastas, uy, nandoon yung magkakapatid. Kasama yung ibang mga kaibigan. Paano na kaya yun? Bumaliktad na sila. Paano na kaya yan? Doon na sila. Hindi yung kunin mo muna yung pinanggalingan. Nanghingi ba? In-offer. Pinadalhan. O di tatanggapin. Kahit ako man siguro kung padalhan ako, pupunta ako o hindi, akin na to. Pinadala mo sa akin, may babalik pa yon. Pwede bang i-refund yun? Pwede bang bawiin ng sender yun? Hindi na, di ba? Wala pa akong nalalaman na ganyan. Na remittance na binawi ng sender. Doon sa pinagpadalahan. Kasi once na naipadala mo yan, hindi na mababawi yan. Ano ang ipinagpuputok ng butsi ninyo? Tapos na yung pangyayari. Bakit hanggang ngayon pinag-uusapan ninyo? Hindi ba talaga kayo makamove on sa mga pangyayari? Hindi ninyo matanggap. Hindi ninyo matanggap na si Luis ay eto, sobrang saya. Kitang-kita mo sa mukha ng bata na sobrang happy lang talaga siya. Although nandiyan yung natural na facial expression niya na tahimik, nakatingin sa baba habang may nagsasalita, pero hindi siya plastic. Ngayon, alam na natin na lahat ng mga pangiti-ngiti at papakita ni Kargador noon ay pagpapakitang tao lamang. The great pretender na nga kung tawagin si Kargador, di ba? Please lang, Ursula at Panyang, move on pa may time. Paulit-ulit pinag-uusapan yung pera. Wala na. Nasaan na yung pera? Gusto nyo ibalik sa inyo? Kasi binigay nyo. So bakit kumpleto naman yung address ni Panyang doon. Meron pa siyang mobile number doon. O, kumpleto. Gusto nyo bang ibalik doon sa kung saan pinadala? Kumpletong pangalan, kumpletong mobile number. Move on kayo. Wala na ba kayong ibang matapik? Bakit hindi nyo pag-usapan si Luis na sobrang saya ngayon? Nasa pamilya, manalastas. Tumanaw ng utang na loob. Lumingon sa pinanggalingan. May sponsor na hindi nang babaoy. O tao dito, ano ba sa ibang salita yun? May sponsor na hindi nanunumbat. May sponsor na totoong sponsor. May takot at may pagmamahal sa Diyos. No. Ubo ka na, Ursula. Tigilan mo na yung ginagawa mo.
Nagkakasakit ka na sa ginagawa mo, kawawa ka naman. Isipin mo ang sarili mo. Isipin mo yung kalusugan mo. Hindi yung live ka ng live kahit masama ang pakiramdam mo. Nangihinayang ka sa kakapiranggot na kita sa live mo. Bakit? Wala bang ibang source para magbigay suporta doon kay Ben? At pag hindi ka nagbigay, ay sorry ka na lang, thank you ka na lang, bye-bye ka na lang. Kasi wala ka ng pang suporta. Ikaw ngayon yung ginagawang tagatahol ni Stephanie patungkol doon sa pera ni Ednalyn o pera ni Stephanie na ibinigay kay Ednalyn. Move on. At isa pa ha, huwag niyong itatanim sa utak ni Alan at saka doon sa kapatid niya na hindi si Ramil ang nagpagawa. Yes, hindi solo ni Ramil na pinagawa yung bahay ni Alan at ni Telma, pero mas malaki ang perang iniabot ni Ramil kaysa sa mga sponsor, sapagkat willing na willing siyang ipagawa ang bahay maayos, ang titirhan ng tatay daw ng batang kargador. Mga ka-59, malinaw lamang na itong Ursula Daisy, ano ba to? Bulayog. Dapat sa'yo hindi Bulayo eh. Tama ba yung pinili niya? Bulayo ba yun? O Bulayog? Dapat inuuna mo sarili mo bago ibang tao. And then, if you know na settle ka na sa sarili mo at mayroon kang extra, saka ka tumulong. Hindi yung lulukuhin mo ang sarili mo at 100% nagsisisi ka ngayon. Dahil sa ibinigay mo. Kawawang Ursula. Nagamit ka lamang din ni Stephanie. Estepanyang nagpagamit ka naman. Darating ang araw, magsisisi ka. Magsisisi kayo sa ginawa ninyo. Darating ang araw na yan. Hintayin mo lang. Mga ma'am, mga sir, hanggang dito na muna ang ating reaction video. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo po kay Askal Lupet. Muli mga ka-59, anuman ang ating nakikita, nadidinig, nababasa, pagsama-samahin natin ito. Ito ba ay may katotohanan o baka gawa-gawa lamang? Muli, huwag natin kakalimutan ang magpasalamat sa araw-araw na buhay na ibinibigay ng dakilang lumikha. Maraming salamat po. Boom boom! Mga ma'am, mga sir, saan mang dako ng mundo kayo naroon, saludo po ko sa inyo. Ingat tayo mga ka-59. Maraming salamat po. Kamera, isang bayani ng kanyang kwento. Askal Lupet, sa bawat laban siya'y sentro. Shout out everybody.